Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Sabi nga ng nanay ko, deserve irespeto ng mga babae. Kahit sa anong paraan pa yon, kahit sino at kung ano ang estado niya sa buhay, kailangan niyang malaman na siya ay mahalaga at hindi dapat ginagawang katatawanan. May mga tao nga lang talagang sadyang makikitid ang utak. Sabihin nating inuuna talaga ang tawag ng laman. Mapagbigyan lang ang gusto ng katawan, kahit pa ibig sabihin nun ay lapastanganin niya ang isang babae. Ito ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon, Miss Winnie. Ito po ay tungkol sa kapitbahay namin na si Lara at ang kanyang naging parusa sa dalawang binatang lapastangan at pasaway sa aming bayan. Ako nga po pala si Cindy, 33 years old sa kasalukuyan. Nangyari po ang isasalaysay ko noong ako ay 20 years old pa lamang, taong 2012. Estudyante pa lang po ako ng mga panahong ito. Fourth year college student sa kursong BSIT o Bachelor of Science in Information Technology. Araw-araw akong umaalis para magtungo sa eskwelahan. Kabatian ko po si Lara, na isa namang tindera ng kakanin. Nilalako niya ang mga yon para makabenta. Suki nga niya ako at madalas napapakwento ko kapag siya ang kasama ko sa kalsada. Kahit sobrang nakakapagod, titiisin ko talaga ang pag-aaral. Kapag natapos naman na to, makakapaghanap na ako ng trabaho. Tama yan, Cindy. Wag na wag kang gagaya sa akin na isa lang tindera ng kakanin. Wala naman pong masama sa pagiging tindera. Wala nga ba? Hindi lahat ng tao ganun ang tingin. Kadalasan kinukutsa pa rin ako. Ginagawang katatawanan. Sobra naman sila. Hayaan mo ate, kapag ako nakahuli sa mga taong yan, talagang ipakukulong ko sila kahit hindi pa ako nakakapagtapos. Sus, mamili ka na nga lang ng kakainin mo. Mainit pang mga yan, lalo ng sapin-sapin. Salamat po ate ha. Malaking bagay ito para makatipid ako sa lunch. Alam mo na, mahal ang paninda sa school namin Ayos lang yun ano? O siya, kailangan ko pang maglako. Basta mag-iingat ka ha? Opo ate, thank you so much po. Masigla kong wika sa kanya. Walis na nga sa kinaroroonan ko si Ate Lara. Alam ko kung gaano siya kasipag sa kanyang paglalako. Halos madaling araw pa lang ay napapansin ko na siyang gumigising at nag-aasikaso sa kusina. Magkalapit lang kasi ang mga bahay namin kaya kahit maliit na ingay mula sa kanila ay naririnig ko. Mag-isa na lang sa buhay si Ate Lara. Namatay ang nanay niya noong 1 taon sa hindi malamang dahilan. Basta nagising na lang kami isang araw na pumapalahaw si ate at humihingi ng tulong para sa kanyang ina. Di rin niya ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Basta na lang niyang napagpasyahan na maglako ng kakanin para maitaguyod ang sarili. Habang naglalakad, nakasalubong ko naman ang magkaibigan na sina Arlan at Kevin. Hindi naglalayo ang mga edad nila kay Ate Lara. Nag-aaral ang dalawa at kagaya ko, malapit na ding magtapos ng kolehiyo. Magkaiba nga lang kami ng kurso. Cindy? Kuya Kevin, papasok ka na ba? Oo, kinailangan ko lang bumili muna sa tindahan. Ikaw, aga mo Marami pa kasi akong kailangan gawin sa library May thesis pa akong tatapusin. Ganun ba? Ang sipag naman. Sana all na lang tayo dyan kay Bunso, pre. Oo nga masipag na nga, matalino pa. Natawa na lang ako sa biro ng dalawa. Mababait naman sila Kuya Arlan at Kuya Kevin. Palagi nila akong binabati sa tuwing nagkakasalubong kami sa kalsada. Sa pagkakaalam ko, nangungupahan lang sila ng bahay na nasa tabi ng tahanan ni Ate Lara. Taga-probinsya silang dalawa at umuuwi lang tuwing walang pasok sa eskwela. O paano po mga kuya? Mauna na po ako sa inyo ha. Sige, mag-iingat ka ha. Huwag ka munang papaligaw ha. Pahabol pa ni kuya, kaya naman gayon na lang ang tawa ko habang pumapara ng masasakyan papunta sa university. Naging abala ko buong maghapon hanggang sa sumapit ulit ang uwian. Inanunsyo ng aming professor na kailangan maging maingat kami sa pag-uwi. Uso na naman daw ang rape at may mangilan-ngilan na ding nabibiktima sa lansangan. Sa katunayan, ingat na ingat ako sa paglalakad pa uwi. Marami nga naman kasing tambay sa daan.
Bandang 7:00 ng gabi nang mapadaan ako sa kalsada malapit sa aming bahay. Nadatnan ko sa may tindahan sina Kuya Arlan at Kuya Kevin. Nagkakatuwaan habang kinakantsawan ng 2 bakla na kasama nila. Abot pa nga hanggang sa bakuran ng bahay namin ang halakhakan nila. Nag-iingay na naman sila. Hayaan mo na, Cindy. Kanina pa talaga ang mga yan. Mga lasing na siguro sila eh. Uy, nandyan ka pala ate. Gabi na. Kauuwi mo lang po ba? Oo dumaan kasi ako sa palengke. Alam mo na kapag hapon na, nagiging mura na lang ang ilang paninda. Umaasa ako na makakabili ng murang sahog para sa kakaning nalulutuin ko bukas. Sabagay, sayang pala ate. Hindi man lang tayo nagkasabay. Iilang bloke na lang ba sana ang palengke dito sa atin? Tsaka buti po hindi ka natatakot. Balita ko may mga nagkalat daw na rapist dito sa atin eh. Sa kanila tayo kailangan na mag-ingat. Alam mo na, kapag mga kriminal na kagaya nila, hindi na talaga nakakaramdam ng konsensya. Huwag kang mag-alala. Hindi naman sila nang bibiktima hanggat maraming tao. Ang gusto nila, madilim at konti lang ang nakakasalubong sa daan. Mas mabilis kasi nilang makukuha ang mga biktima nila sa ganun. Basta po mas maigi pa rin ang mag-ingat. Hindi natin alam kung ano ba talaga ang tumatakbo sa isipan ng mga masasamang loob. Oo na, narinig na kita. Maraming salamat sa malasakit mo, Cindy. Napakabait mo. Tayo rin lang naman po ang magkakapit-bahay ate, kaya tayo rin ang magkakampihan. Wika ko sa kanya na ikinangiti niya. Kahit papaano nabawasan ang pagod ko sa paglalakad dahil nagkaroon ako ng kausap. Sa dami naman kasi ng tao dito sa aming lugar, sa kanya ako pinakamalapit. Yung ilan kasi sa mga kakilala kong kaedad ko, masyadong maaarte. Ni hindi alam kung anong ibig sabihin ng kahirapan at pagtatrabaho. Mabanggit lang na kailangan nilang tumulong sa gawaing bahay ay kanya-kanya na sa pagpuslit ang mga kadalagahan para tumakas. Paano, papasok na ako Cindy ha? Baka may naluto ng hapunan si nanay ate. Sumabay ka na lang sa amin. Dadalawa lang naman po kami. Wag na, may dala naman akong lutong ulam eh. Bumili ako kanina sa palengke. Ah, ganun ba ate? Sige po, sa susunod na lang. Sambit niya at tuluyan na ngang pumasok sa loob. Ako naman ay ganun din ang ginawa at binati lang si nanay. Naabutan ko siyang naghahain. Adobong sitaw ang hapunan namin. May pritong kalabasa at sinabawang isda. Kaagad akong natakam kaya hindi ko na muna itinuloy ang pagbibihis at nauna ng kumain. Naging magana ang hapunan namin hanggang sa matapos. Tumayo ako at nagtungo sa lababo. Huhugasan ko na nga sana ang mga pinagkainan ko nang mamataan ko sa tapat ng bahay namin si Ate Lara. Nakatapis ang babae at mukhang papunta sa banyo na nakahiwalay sa bahay niya. Hindi ko na sana ito papansinin, kaso lang napakunot noo ko nang makitang may 2 aninong nakasunod sa kanya. Sinubukan kong tumingkayad para makita ng malinaw kung sino ang mga yon. Kaso lang nahirapan ako, kaya kinailangan kong lumabas. Nang medyo malapit na ako sa kanila, naulinigan ko ang boses ni Kuya Arlan at Kuya Kevin. Ako muna pare, lagi mo na lang ginagawa yan eh. Ako naman. Saglit lang. Ang tagal na natin di ginagawa to eh. Pagkatapos ko, ikaw naman. Hindi ka talaga marunong magparaya no? Huwag ka nga kasing maingay. Paano kapag nahuli tayo? Hindi tayo mahuhuli kung maingat ka sa mga galaw mo. Isa pa, ang ingay mo kaya. Hindi ko maiwasang magulat nang makita silang naguunahan sa pagsilip sa butas na meron ng dingding sa banyo kung saan pumasok si Ate Lara. Sa madaling salita, namboboso ang 2 lalaki. Gusto ko man silang sawayin, hindi ko magawa. Naunahan ako ng takot. Oo, at alam kong mababait naman ang 2 binata, pero hindi ko pa talaga kabisado ang tunay na ugali nila. Paano na lang kung nagpapanggap lang pala silang mabait? Paano kung isa sila sa napakaraming rapist na gustong mambiktima ng babae? Hindi naman pwedeng basta na lang akong lalapit sa kanila. Sa halip na makialam, pinili ko na lang tumalikod at pumasok muli sa bahay. Siguro hindi magiging bayolente ang 2 yun kapag hindi nila alam na may nakakita pala ng ginagawa nila. Bukas hindi ko na lang kakalimutang banggitin ito kay Ate Lara para naman maging aware na rin siya sa mga nangyayari sa paligid niya. Kinaumagahan,
Maaga nga akong naghanda para makapasok. Natuwa ako nang makasabay ko sa paglabas ng bahay niya si Ate Lara. Kaya todo kaway ako para hintayin niya. Kagaya ng nakagawian, dumukot ako ng 20 pesos sa bulsa at nakisilip sa dala niyang bilao. Anong paninda mo ngayon, ate? Mukhang maagang bibili ngayon ng suki ko ah. Oo nga pala, heto. May tinda akong biko, ubi halaya at palitaw. Naku, mukhang masarap lahat yan ah. Alam mo kasi, pwede mo namang utangin lahat eh. 50 lang naman. Sige na, sa katapusan ng linggo ka na lang magbayad. Nakakahiya naman po ate, paninda mo yan eh. Hayaan mo na. Mamaya makakabawi na rin ako sa puhunan, lalo na kapag naabot ko ng palengke mamaya. Huminga ako ng malalim nang makitang binalot na nga ni Ate Lara ang mga kakanin. Inabot niya ito sa akin kaya tinanggap ko na lang ang supot. Basta ate, sa linggo ko na po ito babayaran ha. Huwag mong madaliin. Alam ko naman na estudyante ka at maliit lang ang allowance mo eh. Isipin mo na lang na yan ang buwan ng renta para hindi ka gaanong mabigatan sa pang-araw-araw. Aba, nakakabusog din yan ha. Siya nga pala ate. May sasabihin po sana ako sa'yo eh. Lumingon si Ate Lara sa akin. Puno ng pagtataka ang kanyang muka. Oh, bakit? May problema ba? Lumabas po ba kayo kagabi? Nagpunta sa banyo, halimbawa? Oo, naligo ako kagabi. Masyado kasi akong nainitan eh. Bakit, may problema ba? Wag mo na po sana itong mababanggit sa iba ate ha. Pero gusto ko po sanang sabihin sa iyo na kagabi may naninilip sa iyo sa banyo eh. 2 lalaki, binobosohan ka. Ano? Sigurado ka? Naliligo ako kagabi pero wala naman akong napansin. Totoo po yun ate. Basta ang mahalaga malaman mo ang nakita ko. Wika ako sa kanya kaya naman napatango na lamang si Ate Lara. Wala akong nakikitang reaksyon sa kanyang muka. Hindi ko masabi kung sanay na ba siya sa pamboboso ng mga kalalakihan sa kanya o ayaw lang niyang gumawa ng iskandalo. Basta matapos ang pagbigay niya sa akin ng kakanin ay nagpaalam na siya at umalis na. Ako naman, nagpatuloy na sa pagpunta sa eskwelahan. Nagulat ako dahil maaga ko ring nakita sina Kuya Arlan at Kuya Kevin doon. May mga kasama sila. Sa tingin ko, barkada nila. May kinakausap ang mga itong babae na sa tingin ko hindi nila kaibigan. Kitang-kita ko sa babae ang matinding pagkailang pero nahihiya lang na bastusin ng mga lalaki. Marami naman kasing tao at ang konting pagpiksi niya ay baka maging issue pa sa buong university. Tuloy hindi ko maiwasang magtaka kung bakit nagawa ko pa silang lapitan. Ang balak ko lang naman sana ay sawayin ng magkaibigan sa ginagawa nila. Pero hindi ko akalaing masusopla ako ng 2 at itataboy pa ako palayo sa kanila. Kuya Arlan, mukhang busy po kayo ah. Oh, Cindy, maaga kang pumasok? Opo kuya, marami kasi kaming gagawin eh. Oo nga po pala, ano po palang ginagawa nyo? Nagre-relax lang kami. Bakit? Ano ba ang ginagawa mo? Para sa thesis po. Kuya, ang aga pa pero bakit ang pula na po ng mga mata nyo? Hindi pa ba kayo nakakatulog? Cindy, wag mo nang papansinin ng mga mata namin. Puyat lang kami kagabi. Saka sige na, umalis ka na. Unahin mo na yung thesis mo. Kami naman ay marami ding gagawin. Sambit ni Kuya Arlan kaya wala akong nagawa kundi ang umatras na lamang palayo sa kanila. Mas lalong nabalisa ang mukha ng babaeng kasama nila. Kita ko sa kanyang itsura ang pagnanais na sumama na lang palayo sa akin. Kung sana nagawa kong intindihin ang mga nagmamakaawa niyang mga tingin, baka naintindihan ko na nasa panganib pala ang buhay niya. Na sana hindi pa huling pagkikita naming 2 ang umagang yun. Nagulat na lang kami nang makalipas ang 2 araw, nagkagulo ang mga estudyante sa lumang school building namin. Natagpo ang patay ang babae. Wala nang saplot sa katawan, nilalangaw ang sugat sa sentido na sa tingin ko ay bunga ng pagpalo ng matigas na bagay. Ibinalita ko kay Ate Lara ang nangyari. Maging siya hindi makapaniwala. Napakawalang yan naman ng mga lalaking gumawa nun. Talagang sinamantala nila ang kahinaan ng isang babae. Porke alam nilang walang kalaban-laban sa kanila. Oo nga po ate. Kung sana pala niyaya ko na lang ang babaeng yun na sumama sa akin, baka hindi pa siya napahamak. Kilala mo ba kung sino ang may gawa?
Hindi ko po kilala eh, pero yung ibang kasama niya, sina Kuya Arlan at Kuya Kevin nakita ko. Hindi ko po masabi kung may kinalaman ba sila sa mga nangyayari, pero sana talaga wala. Hindi mo masasabi yan hanggat hindi natin sila nakakausap ng masinsinan. Hindi naman po natin sila pwedeng tanungin ng diretsyo, di po ba ate? Siyempre magagalit sila. May alam akong paraan kung paano natin sila mapapaamin sa mga pinaggagawa nila. Ha? Paano ate? Pwede natin silang barangin. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ni Ate Lara. Sa dami ng mga bagay na alam niyang magagawa namin, doon pa talaga sa mas nakakatakot at parang hindi ko mapaniwalaan kung epektibo ba o hindi. Basta natagpuan ko na lang ang sarili ko na kasama si Ate Lara papunta sa bahay niya. Matagal na kaming magkapit-bahay pero ngayon lang talaga ako nakapasok sa bahay niya kaya kabado ko. Pinatuloy niya ako at pinaupo sa naroong sofa. Malinis naman ang tahanan ng babae kahit payak at walang gaanong kagamitan. Nakita ko siyang saglit na pumasok sa kwarto at maya-maya pa ay tinawag ako. Halika Cindy, dito tayo sa kwarto. Nakahanda ng mga gagamitin ko. Opo ate. Tumayo ako at sumunod sa kanya sa nag-iisang kwarto na naroon. Sa bungad pa lang, nakikita ko na ang maliwanag na sinindihang kandila. Nakapwesto sa kawayang sahig at hugis between. May mga nakatambak na itim na libro at kung ano-anong garapong may lamang iba't ibang insekto sa gilid. Natutup ko ang aking bibig. Mukhang hindi nga basta-basta ang kakayahang alam ni Ate Lara at sa totoo lang, nakakapanindig balahibo nga ito. Ano po ang eksaktong gagawin natin, ate? Tatawasin natin ang dalawang kapitbahay natin, Cindy. Kailangan natin malaman kung ano bang ginawa nila nung gabing yon at kung kasama ba talaga sila sa pumatay sa kawawang dalaga. Hindi ko po akalaing kaya niyo pong gawin yon, ate. Yung namayapa kong mama, isang babaylan. Marunong siyang manggamot at tumawag ng kaluluwa. Marami siyang alam na gawin, lalo na ang itim na mahika. Ipinagbabawal nga niya ito sa akin eh. Pero hindi ko naman sinasarado ang aking isipan sa pagkatuto ko nito. Alam mo kasi Cindy, nasa atin lang naman kung magpapadala tayo sa kasamaan eh. Kasi nga hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa atin sa hinaharap. Kaya pinili ko na ring matuto na gamitin ang itim na mahika, ang pambabarang. Huwag kang mag-alala ate, kahit kailan naman po hindi kita huhusgahan. Lahat naman tayo, may karapatang itago ang mga lihim na alam nating hindi dapat ipinapakita sa ibang tao. Salamat Cindy ha. Ngiti lang ang iginanti ko sa sinabi ni Ate Lara. Nagsimula na siyang gawin ng pagtatawas. Ayon kay ate, hindi naman gawain ng mga mambabarang ang magtawas. Parang aalamin lang namin ang mga bagay-bagay. Nakita ko nang maupo si Ate Lara sa gitna ng hugis bituing iginuhit sa sahig. May mga nakasinding kandila sa bawat gilid. Ako naman nanatili sa isang tabi. Abala sa pagtingin-tingin sa ginagawa niya hanggang sa makita kong nagsisimula na siyang magsagawa ng orasyon. Dito ako napatanga kay Ate Lara. Nagsasalita siya sa hindi ko maintindihan na lengguwahe. Hindi naman incheck o hapon ang mga salita. Basta parang dasal na sinasambit ng mga makalumang pari. Sinasabayan ng pag-ihip ng malakas at malamig na hangin. Mga boses na bumubulong, palakas ng palakas at nagiging matinis. Ilang sandali pa, namatay ang mga kandila sa paligid. Animo sinadyang hipan kahit wala namang tao. At ang hangin, imposibleng mapatay ang apoy. Anong nangyari ate? Shh! May nakikita ako, Cindy. Paano pong nakikita? Nakapikit ka naman. Ito na yung sinasabi ko sa'yo eh. May nakikita ako. Isang pangyayaring gigising sa diwa natin. Na hindi lahat ng inaakala nating mabait ay tunay na mapagkakatiwalaan. Kung ganon, talaga po bang may ginawa sina Kuya Arlan sa babae? Pinagtulungan nilang gahasain ng babae. Pagkatapos sinakal nila at binagsakan ng bato sa ulo. Napakasama nila, hindi man lang sila naawa. Diyos ko, bakit nila ito nagawa? Paano nila naatim na pumatay ng inosente? Saglit na lumayo si Ate Lara sa hugis between kinauupuan niya. Tahimik siyang umiyak. Nagpupunas ng luha. Alam kong naninibago siya sa kanyang nakita. Sabihin na nating may nakita nga siya, Miss Winnie. Nararamdaman ko kasi ang sindak at takot niya eh. Nararamdaman kong nanghihina siya. Kaya naman pinili ko na lamang manahimik.
Hinayaan na muna siya sa isang tabi hanggang sa tuluyan na nga siyang kumalma. Ilang sandali pa, nagulat na lang ako nang sumigaw sa sakit si Ate Lara. Tila siya nahihirapan. Sa tingin ko nga, sinasapian siya. Puno ng kilabot na lumayo tuloy ako sa kanya. Maya-maya pa, nagsalita ang babae. Droga, Cindy. Yun ang dahilan kung bakit nakakalimot ang dalawang lalaking ito. Kailangan silang mapigilan. Sina Kuya Arlan at Kuya Kevin po ba, ate? Pero bakit? Buong akala ko mabait sila. Mabuti naman sila sa akin eh. Sa'yo oo, mabuti pa sila. Pero hindi natin alam kung ano pa ba ang mga itinatago nilang sikreto. Nakalaunan ay magiging masama. Oras na matuklasan natin ang kanilang mga masasamang ginagawa. Kailangan mong mag-ingat sa kanila. Pero kailangan din natin silang ipakulong, ate. Kailangan nating makuha ang hustisya laban sa kawawang babaeng yun na sinaktan nila. Hindi lang basta sinaktan kundi pinatay. Alam ko yun, pero hindi basta-basta ang mga lalaking nakasama ni na Arlan at Kevin. Mga anak sila ng mga taong may koneksyon sa lipunan. Hindi ako nakasagot kagad sa sinabi ni Ate Lara. Kaya pala walang nangyayaring pagtugis sa mga kriminal pagkatapos mapabalita ang nangyari. Mukhang hindi na nga siguro makukuha ang hustisya dahil nahilot na ito kaagad ng alagad ng batas. Nasapuko ang aking ulo sa kawalan ng pag-asa. Nakita ko nang nagpunas ng kanyang mga mata si Ate Lara. Kita ko sa kanyang muka ang hirap at sakit, siguro dahil sa nasaksihan niya. Tumayo si ate at nilapitan ako. Hinawakan pa niya ng mahigpit ang kamay ko. Kahit anong mangyari, wag na wag kang magkakamaling lapitan o tanungin sina Arlan at Kevin. Baka mapahamak ka, Cindy. Ako, gagawan ko ito ng paraan. Basta wag na wag kang padalos-dalos sa mga hakbang mo. Kailangan muna nating planuhin ang lahat. Hindi naman po kita magagawang suwayin, ate. Kaya wag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat makaiwas lang sa kanila. Magpapanggap ako na walang alam. Mas mainam na yung ganito para hindi sila maalerto. Salamat naman kung ganon. Huwag kang mag-alala. Kasama mo ako sa gawain nating ito. Hindi ako papayag na manatiling malaya ang mga lalaking ito. Gayong may nilapastangan na silang kabaryo natin. Pagpapaintindi sa akin ni Ate Lara. Simula noon nawala ang panimbang ko sa mga bagay-bagay. Pakiramdam ko, hindi na patas ang mundo para sa amin. Nawawalan na rin ako ng gana na umastang masaya, lalo na't madalas ko pang nakakasalamuha ang dalawang lalaking akala ko magtatanggol sa akin sakali man na may mangyaring masama. Pero sila namang palang pasimuno sa kaguluhan sa aming bayan. Nasundan pa ang mga panggagahasa. Naroong may nakatakas pero hindi naman napangalanan ng salarin. Gayunpaman, hindi na ako nagkamali sa aking mga hinala. Lalo na at bakas ang takot sa bawat kababaihang biktima sa tuwing mapapatingin sila sa dalawang magkaibigan na alam kong may ginagawang hindi maganda. Mas lalong sumama ang tingin ko sa kanila. Hindi ko magustuhan ang kanilang mga tawa. Naiirita na ako sa kanilang boses at kinikilabutan na ako sa kanilang presensya. Ate Lara, hindi ko po talaga magawang ikalmang sarili ko habang pinakikinggan ng mga boses ng dalawang lalaking yun. Cindy naman, hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag kang magpapakampante? Mas mahalaga din kung magpanggap ka lang. Kailangan eh. Naiinis po kasi ko kapag nakikita ko sila eh. Maisip ko lang na nagpapasasa ang mga lalaking yan sa katawan ng bawat biktima nila. Parang nakakasuka na. Alam ko, Cindy, pero mas mabilis tayong mapapahamak kapag ganyan ang ginagawa natin. Susubukan ko po, ate. Alam ko pong mahirap pero pagsisikapan ko. Wika ko kay Ate Lara. Sa paglipas ng mga araw, pinilit kong kalimutan na lang muna ang ginawa nila Kuya Arlan. Hanggang sa nagagawa ko ng magpanggap na wala akong alam sa mga krimen na ginawa nila. Isang araw, kinailangan kong kunin ang palakol namin para sa pagsisibak ng kahoy na nasa tinitirhan nila. Nagkataong walang ibang mautusan si nanay kaya napilitan akong kumatok sa tinutuluyan ng dalawang binata. Kuya Arlan, hihiramin ko po muna ang palakol. Ikaw pala yan, Cindy. Nako, pasensya ka na't hindi namin naisauli kagad ha. Naging abala kasi kami. Ayos lang po, kuya. Nasaan po pala? Nasa likod, kunin mo na lang. Tapos pakisara mo na lang ang gate ha. Sige po. Sa totoo lang hindi ko alam kung magagawa ko bang magpunta sa likod bahay nila Kuya Kevin.
Bigla kasi akong kinabahan, lalo na noong matanaw ko ang isa sa kanila sa loob ng bahay, abala at tila ba may hinihit-hit. Tingin ko, gumagamit na naman ng pinagbabawal na gamot sina Kuya Kevin para makagawa ng hindi magagandang bagay. Kabado man, binilisan ko na lang ang paglalakad hanggang sa makarating ako sa likod bahay. Walang pag-aaksaya ng panahon na kaagad kong kinuha ang palakol at halos takbuhin na ang distansya ng gate nila. Napansin ko si Kuya Arlan nagpupunas ng laway sa bibig. Alam ko kung ano ang ginagawa niya at kung ano ang dapat sana'y binabalak niya. Nagpapasalamat na lang ako dahil hindi na ituloy ang plano nila laban sa akin. At kung sakali man, baka nga naihampas ko na sa kanila ang palakol. Paglabas ko ng bahay nila, sinalubong ako ni Ate Lara. Ayos ka lang ba, Cindy? Ayos lang ako, ate. Medyo kinakabahan lang po. Mabuti naman at hindi ka na nagtagal pa sa bahay ng dalawang lalaki. Masyadong delikado. Palakol lang naman po ang kailangan ko eh. Hindi nga ako magkanda o gaga sa pagmamadali. Kakaiba sila sa loob ng bahay, ate. Parang iba sila gumalaw. Parang iba sila mag-isip. Hayaan mo na. Ang mahalaga, ligtas ka na at hindi na nila magagalaw pa. Ako na ang bahala sa mga susunod na hakbang. Kailangan ko na silang makuhanan ng ebidensya. Paano niyo naman po gagawin yun, ate? Sa pamamagitan ng pakikipaglapit ko sa kanila. Oras na makuha ko ang tiwala ng dalawang lalaking yan, ibabahagi nila sa akin ang kanilang mga nalalaman. Sa pagkakataong ito, magagawa ko ng pag-isipan kung paano ko sila ipakukulong. Gusto kitang tulungan, ate. Baka naman po pwedeng hayaan mo ko. Gusto ko pong matapos na ito. Alam kong gusto mong makahanap kaagad ng solusyon sa problemang ito. Pero kailangan muna nating pag-isipan ang bawat hakbang natin. Huwag kang magpapahalata sa kanila, Cindy. Oras kasi na malaman nilang may binabalak tayo, baka katapusan na natin. Naiintindihan ko po, ate. Pero ano po ba ang plano? Magpapanggap akong may gusto sa isa sa kanila, Cindy. Kailangan ko magatang kahit sino sa kanila sa plano ko at ligawan ako. Kapag naging kasintahan na ako ng isa sa kanila, o kahit mapalapit lang ako sa kahit sino sa kanila, magagawa ko ng alamin kung ano ba talaga ang ginagawa nila. Tutuklasin ko ito nang hindi nila namamalayan. Tumango ako sa sinabi sa akin ni Ate Lara. Malaki ang tiwala ko na magagawa niya ang mga binabalak namin. Ebidensya lang naman ang kailangan. Maipapakulong na namin ang mga lalaki. Kahit sa totoo lang, nangihinayang ako kasi buong akala ko mabait sila at mapagkakatiwalaan. Isang gabi, lumabas nga ng bahay niya si Ate Lara. Suot niya ang isang maiksing bestida. Maayos na nakapusod ang buhok niya. Sinadya niyang maglakad palapit sa tindahan kung saan nakatambay sina Kuya Arlan at Kuya Kevin. Ako naman, tahimik lang na nagmamasid sa isang tabi kagaya ng napagkasunduan namin ni ate. Kumukuha ako ng larawan gamit ang cellphone na ipinahiram niya sa akin. Nakita ko nang tunguhin ni Ate Lara ang kakahuyan kung saan nagbulungan pa sina Kuya Arlan at Kuya Kevin tsaka siya sinundan. Ano naman kaya ang binabalak nila? Sana naman wag nilang isama si Ate Lara sa mga babaeng balak nilang biktimahin. Taimtim ko silang sinundan hanggang sa matanaw ko si Ate Lara na pumasok sa isang kamalig. Hindi ko alam na may ganon pala sa parting yon ng kakahuyan. Nagulat na lang ako dahil nawala si Kuya Arlan, gayong sinusundan ko naman sila kanina. Si Kuya Kevin na lang ang nasa harapan ko, kaya gayon na lang ang pagkagulantang ko nang mapagtantong nasa likuran ko ang lalaki. Anong ginagawa mo rito, Cindy? Sinusundan mo ba kami? Ay, Kuya Arlan, hindi po. Bakit ko naman gagawin yun? Huwag ka na magpanggap, Cindy. Alam kong matagal mo na kaming minamatyagan. Bakit? Talagang nagdududa ka na kami ang may kagagawan ng mga namamatay na ginahasang babae? Ha? Bakit kuya? Bakit nyo ginagawa ang bagay na ito? Hindi nyo dapat sinasaktan ng mga babae. Hindi nyo dapat inaabuso. Bakit hindi? Ang mga babae, binigay ng Diyos para maghatid ng ligaya sa aming mga lalaki. Kaya ngayon, kung may binabala ka ding masama laban sa amin, pues, pasensyahan tayo. Isasama ka na namin sa mga mabibiktima namin. Impit akong sumigaw ng imbis balak ko sanang tumakbo ay nasakmal naman ako ni Kuya Arlan. Tinawag pa niya si Kuya Kevin at magkatulong nila akong hinila sa mas masukal pang bahagi ng kakahuyan.
kabisadong iginapos nila ako. Sinubukan ko pang humingi ng tulong dahil alam kong nasa paligid lang si Ate Lara. Pero nagtaka ako nang hindi man lang niya ako tinulungan. Bitiwan niyo ako! Anong gagawin niyo sa akin? Mga hayop kayo! Hayop? Kami agad ang may kasalanan, ha? Sino ba sumusugod sa amin? Sino ang makulit na binalak pa kaming kunan ng ebidensya para hindi na makapambiktima pa? Ginawa ko lang yun dahil marami na kayong atraso sa mga tao dito. Kailangan yung magbayad. Magbayad? Ang tanong, makawala ka pa kaya dyan? Ngumisi ng karimari-marim si Kuya Kevin at pabiglang hinila ang suot-suot kong t-shirt. Napunit yon at lumitaw ang aking panloob. Nagtawanan ng dalawang lalaki kaya nakaramdam ako ng matinding kahihiyan. Sinubukan kong magpumiglas ngunit mahigpit ang pagkakatali nila sa akin. Napasinghap na lang ako nang malakas akong sinampal ng isa sa kanila. Tila ba gusto pa akong saktan bago nila pakinabangan. Ano ba, kuya? Pakawalan niyo ako! Pasensya na, Cindy. Hindi ka na makakaalis dito. O siguro nga makakalabas ka. Pero bangkay ka na. Nababaliw na kayo! Dapat kayong makulong! Paano mo naman gagawin yun? Alam mo naman na malakas kami sa mga pulis. Kahit magsumbong ka pa, hindi kayo paniniwalaan. Mga walang hiya kayo! Nagwala ako at halos magkanda sugat-sugat dahil sa aking pagpupumiglas. Mahigpit naman kasi ang pagkakatali ng dalawang lalaki sa akin kaya hirap akong gumalaw. Nakatatak na sa isipan ko na hindi na yata ako makakalaya pa sa lugar na ito. Tatawa-tawa pa ang dalawa ng layuan nila ako. Mukhang may gagawin na naman silang hindi kaaya-aya, lalo na at gumawa naman ng siga sa di kalayuan ng isa sa kanila. Kaso lang kung kailan akala ko wala ng pag-asa, tsaka naman dumating si Ate Lara. Tahimik na minwestrahan ako kaya mabagal akong tumango. Nilingon ko ang dalawang lapastangang lalaki sa may di kalayuan. Nagtatawanan sila at mukhang hindi pa napapansin ang pagdating ni Ate Lara. Kinakabahan man, nagawa kong ikalma ang aking sarili. Hinintay ko ang mga susunod niyang hakbang. Makalipas ang ilang sandali, umusal nang hindi ko maintindihang mga lengguwahe si ate at pumikit. Nagulat pa ako nang marinig na dumating ang dalawang lalaki sa kinaroroonan nila, kanya-kanya sa pamimilipit dala ng sakit ng tiyan. Sakit ng tiyan ko. Ikaw lang ba? Ako din naman eh. Para ako madudumi. Ano bang nangyayari? Bakit nagkakaganito tayo? Teka, tiisin mo ang lintik na sakit na yan. Kailangan natin makita si Cindy. Baka tumatakas na ang babaeng yun. At paano naman siya makakatakas? Maayos ang pagkakagapos natin sa kanya. Ano ba kasi ang plano natin para sa kanya? Sinundan niya tayo nang balak sana natin biktimahin si Lara. Ngayon, siya ang ipapalit natin sa babae. Siya na ang sisintensyahan natin. Nasaksihan namin ni Ate Lara kung gaano kalulong sa gamot sina Kuya Arlan at Kuya Kevin. Kaya naman pala kahit alam nilang mali, pinipili nilang gawin. Parang usok sa sigarilyo lang kung langhapin nila ang usok na yon mula sa pinagbabawal na gamot. Gayunpaman, binilisan nila ang paglapit sa kinaroroonan ko kaya gayon na lang ang kaba na nararamdaman ko. Ate, papalapit na po sila. Kailangan mo munang magtago. Teka lang, kailangan kitang pakawalan. Sinasabi ko na nga ba eh. Nagsabwatan pa pala talaga kayong dalawa. Huwag mong pakikialaman si Ate Lara, kuya. Pakialamera kang babae ka, ha? Walang ya kayo. Kalalaki niyong tao pero mga abusado kayo. Tingin mo ba, pagkatapos ng natuklasan nyo, ay hahayaan na lang namin kayo? Bukas, bangkay na kayong lalabas sa kakahuyang to. Paulit-ulit ka, kuya. Hayop ka. Bakit ba kita kinukuya? Walang ya ka naman. Pakawalan mo kami, Arlan. Tulong! Kung may tao man dyan, tulungan niyo kami. Talagang maingay ka, ha? Bakit mo sinaktan si Cindy? Animal ka! Nagulat ako nang pagtulungan nila si Ate Lara. Inihiga nila ang babae sa lupa at sinimulang hubaran. Wala akong nagawa noon kundi ang umiyak. Hindi ko man lang nagawang pakawalan ng sarili ko. Bakit ba kasi nagpahuli ako sa kanila eh? Dapat sana naisumbong ko na sa pulis ang dalawang ito.
Sapat na sanang ebidensya ang nakuha kong larawan sa cellphone pero mukhang mapupurnada pa. Pakawalan niyo si ate! Ano ba? Bitiwan niyo ako! Napapikit ako kasabay ng pagsigaw nang makitang tinatanggalan na nila ng damit si Ate Lara. Binivideohan pa nila ang babae habang ginagawa yun. Sadyang pinapakita sa harapan ng kamera ang kanyang kahubdan. Kaagad na pumatak ang luha sa aking mga mata. Hindi ko maipaliwanag ang takot na aking nadarama. Hindi ko alam kung makakawala pa ba kami sa kamalasang ito at kung may darating pa bang tulong para sa amin. Masahol pa sa hayop ang dalawang lalaki. Hindi na nila kami kinikilala. Ano ba? Pakawalan niyo na ako! Wala ka nang magagawa. Matitikman ka na namin ngayon. Pagkatapos mo, isusunod namin ang inosenteng si Cindy. Wala kayong mga puso. Sana magkasakit na kayo. Huwag ka nang maingay, Lara. Madali lang to. Hindi naman masakit eh. Baka nga may nauna na sa amin sa pagkababae mo eh. Mga bastos kayo! Mga walang hiya! Umusal nang hindi ko maintindihang mga lengguwahe si Ate Lara. Kung kanina, simpleng pamimilipit lang ang nadarama ng dalawang lalaki, ngayon nag-uunahan na sila sa pagsusuka sa lupa. Hindi ako makapaniwala na kayang umusal ng sumpa ni Ate Lara. Talagang nagawa niyang patigilin ng dalawa sa ginagawa nila. Ilang sandali pa, napakamot sa ilong si Kevin at may lumabas na itim na mahabang bagay mula doon. Gayon na lang ang pandidiri ko nang makitang uod pala ang nasabing bagay na yun. Ha? Ano to? Kabayaran yan sa pagiging lapastangan nyo. Mga hayop kayo. Ikaw, Arlan, sana sumuka ka ng ipis. At nagulat nga ako nang dumuwal-duwal si Arlan sa aming harapan. Ilang sandali pa, nagulat na lang ako nang may iluwas si Arlan at puro buhay na ipis ang nilabas niya mula sa kanyang bibig. Sinamantala ni Ate Lara ang pagkaabala ng dalawang lalaki. Bumangon siya at tinakpan ang kanyang sarili. Maya-maya pa, tinanggal niya ang pagkakagapos sa akin at sabay kaming dalawa na nagtatakbo para tumakas. Ate, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Cindy. Huwag mo kong alalahanin. Nag-aalala po ako sa inyo eh. Gaganti tayo sa paraang hindi nila inaasahan. Ang pinahiram ko sa yung cellphone, dala mo ba? Opo ate, nandito. Didiretso na po ba tayo sa police station? Oo, isusumbong natin sila. Dali-dali nga kaming umalis at nagtungo sa pulis para ireklamo sina Arlan at Kevin. Sigurado kami na matibay ang aming ebidensya. Pero hindi ko inaasahan na makita sa presinto ang isa sa mga kaibigan nila Arlan at nakitang pinasa kong ebidensya. Galit na inungot nito sa kanyang amang hepe na pagtakpan ng kanyang dalawang kaibigan. Bakit nga naman hindi? Madadamay sila oras na may ibang lumantad para magreklamo. Kaya naman nanlumo kami nang sabihin sa amin ni Major na kulang pang ebidensya na nakalap namin. Hindi raw yun sapat para maipakulong sina Arlan at Kevin. Makalipas pa ang ilang araw, halos mawasak ang mundo namin nang may kumalat na video kung saan kitang-kita si Ate Lara habang hinuhubaran. Literal na skandal ang kanyang kinasasadlakan. Gayon na lang ang pagkasira ng mundo niya habang pinagpepiestahan ng mga tao ang nasabing video. Marami ang naging hati ang opinyon at sinabing malandi raw talaga si ate na bukod sa paglalako ng mga kakanin ay inilalako na rin daw niya ang kanyang sarili. Galit na galit siyang nagwala habang kausap niya ako. Napakawalang ya talaga ng Arlan at Kevin na yan. Gusto nilang sirain ang buhay ko. Paano yan ngayon ate? Parang ikaw pang lumalabas na masama sa kanilang pinakalat na mga video. Pinagtangkaan nila akong gahasain dyan. Hindi ko kagustuhan na mangyari ang bagay na yan. Napakalapastangan ng mga lalaking yan. Binaboy na nila ang pagkatao ko. Tama na po ate. Huwag ka nang umiyak. Hindi po tayo makakapag-isip ng maayos kapag nagpa-apekto po tayo sa kanila. Sa akala ba nila tama na ang ginawa nila? Gaganti ako, Cindy. Hindi ako papayag na maging masaya sila at normal ang kanilang buhay habang ako naman nabibilad sa kahihiyan. Hahayaan ko silang magdusa. Sigaw niya. Muli, bumalik kami sa pulis at ipinakita ang kumakalat na video.
Kaso lang, kagaya ng naunang ginawa naming pagsusumbong, kami pa ang binaligtad ng mga alagad ng batas. Kami ang naging makasalanan at pinagpistahan pa sa presinto. Literal din nilang binastos si Ate Lara, kaya halos hilahin niya ako palabas ng istasyon ng pulis. Halika na, Cindy. Palibhasa mga gago ang mga pulis na nandito. Kinakampihan pa nilang mga lalaking lapastangan. Ano na ngayon ang gagawin natin, ate? Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat, magdusa lang ang mga lalaking yan. Kung hindi tayo makakahanap ng hustisya sa batas, mas mainam na kung ilalagay na natin sa ating mga kamay ang kanilang kaparusahan. Sigurado ka po ba, ate? Oo. Ano pa ba sa tingin mo ang dapat nating gawin? Wala na tayong ibang pagpipilian, Cindy. Kapag hindi natin pinarusahan ng mga lalaking yan, uulitin lang nila ang ginawa nila. Huwag kang mag-alala, ate. Nakaalalay po ako sa iyo sa lahat ng gusto mong gawin. Salamat naman kung ganon. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang bagay na ito nang wala silang nahahalata. Pangako sa akin ni Ate Lara. Tuloy, wala akong ibang ginawa kundi ang sundin na lamang ang mga pinag-uutos sa akin ng dalaga kong kapitbahay. Una, pinakuha niya sa akin ang ilan sa mahalagang gamit ng 2 lapastangang nagtangka sa amin. Kinuha ko ang suklay ni Arlan at panyo ni Kevin. Alam ko naman pong masama ang mambarang, pero ito lang naman ang magagawa namin para kahit papaano maipaghiganti namin ang aming mga sarili. Matagumpay kong naibigay kay Ate Lara ang mga gamit na kailangan niya. Isinagawa niyang ritual isang gabing bilugang buwan. Diyan ka lang sa tabi, Cindy. Gagawin ko ang lahat, makaganti lang. Huwag na huwag kang gagawa ng ingay. Naiintindihan mo ba? Huwag kang mag-alala, ate. Tahimik lang po ako. Mabuti kung ganon. Pakiusap ko lang sa'yo. Ano man ang marinig mo, manatili kang tahimik. Huwag na huwag kang sasagot kung akala mong may tumatawag sa'yo. Higit sa lahat, huwag na huwag kang lalapit sa akin. Itim na kapangyarihan ang gagamitin ko sa pambabarang. Naiintindihan ko po, ate. Nagsimula na ngang umusal ng ritual si Ate Lara. Pasado 11:00 na yun ng gabi, kaya tahimik na ang paligid. Tanging kuliglig at panggabing insekto lang ang aming naririnig. Kabado man, nanatili ako sa isang tabi. Pinanonood ang ginagawa ni ate. Nagsimula siya sa pag-usal ng ritual. Hindi ko maintindihan ang mga binabanggit niyang salita. Gayunpaman, naramdaman kong may puwersang kasama ang nasabing dasal. Una niyang dinampot ang panyo ni Kevin. Dinasalan nito. Pagkatapos, iniangat din niya ang kaliwang kamay na may hawak na punyal. Matapang niyang sinugatan ng sarili at hinayaang pumatak ang dugo sa panyo. Napakislot si ate pero hindi naman ganun kalala. Diyos ko, sana tama ang ginagawa ni ate. Ayokong isiping sinasaktan na niya ang sarili niya. Sa labis kong gulat, lumingon sa akin si ate pagkasabi ko noon. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Huwag kang magdarasal habang gumagawa ako ng itim na orasyon. Humihina ang kapangyarihan ko. Singhal ni Ate Lara. Natigilan ako at mabagal na tumango. Pinili ko na lang na ipikit ang aking mga mata para iwasang makakita ng kahit na anong pinaggagawa ni Ate Lara. Basta nakita ko na lang may dinampot ding garapon si Ate Lara na may lamang alupihan. Pinasok niya doon ang panyo at tinakpan tsaka iniangat sa ere at muling dinasalan. Matapos ang ritual, nakangising humarap sa akin si Ate Lara. Tapos na, Cindy. Magsisimula na ang lagim. Hindi na sila makakatakas pa sa kasamaang ginawa nila sa atin. Bakit ate? Yan na ba yung barang? Yan na bang ginawa mo? Sigurado ba na epektibo yan? Kahit kailan, hindi pa pumalpak ang itim na sumpa, Cindy. Lahat ng makakatikim nito, siguradong magdurusa. Humahalakhak sa tuwa na wika ni Ate Lara. Wala akong nagawa kundi ang manahimik na lamang. Gayunpaman, pinakiramdaman ko ang galawan nila Kevin at Arlan sa kabilang bahay dahil naririnig ko lang naman sila. Hindi ako makapaniwala na umiepekto nga ang sumpa na ginawa ni Ate Lara. Narinig ko ang nahihirapang ungol ni Kevin. Hindi makontento, lumapit ako sa bahay nila at sinadyang idantay ang tenga ko sa dingding ng bahay nila, sa bahagi ng higaan na kinaroroonan nila. Ray! Tulungan mo ko, paring Arlan.
Hindi ko na matiis yung sakit ng tiyan ko. Bilan mo ako ng gamot. Kumalma ka kasi pare. Natataranta ako sa'yo eh. Pwede ba? Huwag ka muna malikot. Kailangan natin lagyan ng langis ang tiyan mo para mabawasan ang sakit. Lintik na langis yan. Wala namang epekto yan eh. Anong magagawa ko? Ito lang naman ang langis na binigay sa atin ng mga magulang natin. Ano, kailangan pa ba natin umuwi ng probinsya para magpagamot? Malalaman nila ang ginagawa natin dito, pre. Siguradong papatayin tayo ng mga magulang natin. Subukan mo na lang kasing bumili ng gamot sa butika. Kailangan kong gumaling. Gagantihan pa natin yung 2 malalanding babaeng yun. Paring Kevin, mamamatay na ba tayo? Singhal ni Kevin kay Arlan. Nakita ko nang umalis nga ang lalaki at kinukwenta ang laman ng kanyang pitaka. Sinigawan pa niya si Kevin na maghintay lang at bibilisan niya. Wala nang nagawa ang lalaki kundi ang tumango at namilipit na lang sa sakit. Sinamantala ko ang pagkakataong yun na wala si Arlan at pumasok ako sa bahay ni Kevin. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ko pero hindi man lang ako nagpatinag sa kanya. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Bakit parang natakot ka, kuya? Hindi mo ba gusto na dinadalaw ka? Bigla akong nagkasakit. Sabi mo sa akin, may kinalaman ka ba? Ha? Nahihibang ka na ba? Mukha ba akong mambabarang sa tingin mo? Baka naman kinakarma ka lang sa dami ng taong nasaktan mo. Hindi totoo yan. Kung hindi man totoo, bakit ka nakaratay dyan ngayon? Siguro yan ang kaparusahan mo. Sana lang lumalapang kalagayan mo. Hayop ka! Tatayo sana si Kevin para saktan ako pero muli siyang natumba. Namutla siya at sinapu ang tiyan. Ilang sandali pa, napakamot siya sa kanyang ilong nang may mahabang bagay na lumabas mula doon. Balot ng patay na dugo at naglalabas ng napakalansang amoy. Alupihan! Isang buhay na alupihan ang lumabas sa kanyang ilong. Nandidiring kaagad akong lumayo sa kanya. Ano yan? Isinumpa ka na! May lumabas ng insekto sa ilong mo! Hindi ako sinumpa! Binarang niyo ako! Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa akin! Wala akong ginagawang masama sa'yo, gago! Kung sa inakala mo kaya kung tapatan ng kasamaan niyo, nagkakamali kayo! Ipagpapasa Diyos ko na lang ang lahat ng ginawa niyo sa akin! Ang mga pagtatangka niyo! Ngayon magdusa ka! Hindi ka nararapat na tawaging kuya! Nakakadiri ka! Baboy! Gigil na gigil kong wika. Dala ng matinding galit, sinipa ko pa siya kaya walang nagawa ang lalaki kundi ang umatungal ng iyak. Hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Kaagad ko siyang iniwan. Hindi ako papayag na ang mga taong kagaya lang nila ang mananakit sa akin at magtatangka. Mula ng gabing yun, hindi na magawa ni Kevin na kumprontahin ako. Tila ba alam na niya ang mangyayari, oras na saktan na naman niya ako. Hindi ko na rin siya tinatawag na kuya. Para saan pa? Hindi naman siya karespe-respeto. Mas lalong lumala ang kalagayan ni Kevin. Hindi na siya nakakabangon pa. Hirap siyang makagalaw kaya gayon na lang ang pag-aalaga ni Arlan sa kanya. Halos hindi siya maiwan. Pati sa pag-ihi at pagbabawas ay kailangan niyang alalayan. Nakarating naman kay Ate Lara ang nangyari at sobrang saya niya nang malamang nakaratay na sa kamang lalaki. Paulit-ulit siyang nagsusuka, ate. Alupihan pang nilalabas niya sa bibig. Ganun ba? Nakakatuwa yun. Mukhang sa parte na ito tayo magkakaroon ng selebrasyon. Paano mo yun ginawa, ate? Isinumpa ko lang naman si Kevin, gamit ang sarili kong dugo. Nagawa ko siyang bigyan ng karamdaman. Ngayon isusunod ko naman si Arlan. Mamamatay ba si Kevin, ate? Depende sa bigat ng kanyang kasalanan, Cindy. Pinagtangkaan nila tayo, kaya pagdusahan nila ang ginawa nila sa atin. Hindi ako kagad nakasagot sa sinabi ni Ate Lara. Alam ko po na ginawan kami ng kahayupan ng 2 lalaki. Masama ang ginawa nila, lalo na't muntik na kaming mapahamak. Pero parang habang tumatagal, hindi ko na nagugustuhan ang ginagawa niya. Parang sa tingin ko, pinaglalaruan na lang niya kami. Tuloy, madalas kong matyagan si Ate Lara maging ang 2 lalaking binarang niya. Kalaunan din kasi, sunod niyang pinarusahan si Arlan na walang oras kong magsuka at magbawas ng puro ipis.
Umabot sa puntong namayat na ng husto ang lalaki at dalawa na nga silang nakaratay. Ni walang nagawa ang mga kaibigan nilang nung una ay tila pader na sinasandalan nila. Ni hindi na nga sila dinadalaw sa kanilang tahanan sa takot na baka raw may nakakahawang sakit ang dalawa at maging sila ay maratay din. Paring Kevin, mamamatay na ba tayo? Hindi ko alam, paring Arlan. Siguro, kinakarma na tayo sa lahat ng masasamang ginawa natin. Bakit ba kasi nagpalamon tayo sa kasamaan ng mga kaibigan natin? Kita mo, mahihirapan pa tayong magtapos ngayon. Hindi pwedeng malaman ng nanay ko ang nangyayari sa akin. Ang pagtatapos ko na lang ng pag-aaral ang inaasahan niya para makahanap ako ng maayos na trabaho. At may angat ko sila mula sa kahirapan. Paano naman ako? Akala mo ba talaga mayaman kami? Alam mo naman kung gaano kahirap ang buhay namin sa probinsya. Nung hindi pa ako nakakapagkolehiyo, halos magsuka na ng dugo si nanay sa paglalabada. Maitaguyod lang niya ako. Huli na ba ang pagsisisi? Wala na ba talaga tayong pag-asa? Dahil sa aking mga narinig, hindi nakatiis na pumasok ako nang walang paalam sa kanilang tinutuluyang bahay. Mabuti na lang talaga, bukas ang pinto kaya nagawa ko silang lapitan. Kaagad na rumihistro ang takot sa mukha ng dalawa nang makita nila ako. Buo na sa kanilang isipan na isa ako sa mga nambarang sa kanila. Pero hindi nila alam, wala naman talaga akong kinalaman sa mga yun. Si Ate Lara lahat ang gumawa. Ikaw, ano ginagawa mo rito? Bakit ka nagpunta rito? Gusto ko lang pong makita ang kalagayan niyo, kuya. Huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo sasaktan. Alagad ka ni Satanas! Lumayas ka! Layuan mo kami! Bakit ko naman gagawin yun? Gusto kong makitang nagsisisi kayo. Baka sakali magbago pa ang isip ni Ate Lara at pagalingin niya kayo. Pagalingin? Ha? Hindi na kami umaasa. Mas masahol pa kayo sa amin. Oo, nagkamali kami. Pero hindi na namin pinagdurusa. Samantalang kayo, ano ba ang ginagawa nyo? Pinahihirapan nyo kami. Dapat lang naman sa inyo yan kasi ang sasama niyong tao. Sa labis kong pagkairita, nag-iyakan ang dalawang lalaki. Tila ba nawawalan na ng pag-asa na gagaling pa sila. Hindi nagtagal, dumating si Ate Lara. Bakas sa muka ang pagkaaliw habang pinagmamasdan ng dalawang lalaking nagtangka din ng masama sa kanya. Buhay pa pala kayo. Wala kang kasing sama, Lara. Talagang binigyan mo pa kami ng karamdaman. Mambabarang ka. Alagad ka ng kandiliman. Ngayon nyo pa talaga napagtantuyan? Ha, bakit? Sa tingin nyo ba gagaling pa kayo sa sakit nyong yan? Kulang pa nga yan sa ginawa nyong pamamahiya sa akin Binilad nyo ako sa kahihiyan, kaya wala kayong magagawa kung hindi ang magdusa. Isang beses lang kami nagkasala sa'yo. Wala kang karapatang pagdusahin kami na matagal. Alam ko, pero walang sukatan sa ganti kahit gaano pa kalaki o kaliit ang inyong kasalanan. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang hakbang nyo sa pagkanti sa akin. Napaatras ako nang umusal muli ng hindi maintindihang lengguwahe si Ate Lara. Sumabay sa lamig ng boses niya ang ihip ng hangin. Hindi nagtagal, nagbabago na ang tono ng boses niya. Nagiging lalaki na nagiging bata hanggang sa nagiging matanda at maya-maya ay hindi na tiyak. Hintakot naman akong nagpalipat-lipat ng tingin kina Arlan, Kevin at Ate Lara. Kita ko ang puot sa mga mata ng bawat isa. Para bang walang balak ang sino man sa kanila na magparaya. Natatakot man, sinubukan kong pumagitna sa kanila. Tsaka pinakiusapan si Ate Lara. Ate, pwede bang itigil na muna natin ito? Naririnig mo ba yung sinasabi mo, Cindy? Baka nakakalimutan mo, maski ikaw ay muntik nang mapahamak sa kamay ng dalawang hayop na ito. Pero ate, wag na wag mo akong pipigilan, Cindy. Kailangan nilang pagdaanan ng lahat ng bagay na ito. Hindi nila mapagtatanto ang mga pagkakamali nila kapag kinunsintin mo sila. Singhal niya sa akin. Napahinga na lamang ako ng malalim sa kanyang sinabi. Alam ko naman yun Ang mga gawaing kagaya ng ginawa ng dalawang lalaking nasa harapan namin ay kailangan talagang pinaparusahan. Pero hindi ko maiwasang isipin ang mga pamilya nila.
Narinig ko ang tungkol sa naging paghihirap nila. Paano na lang kung talagang sila ang inaasahan ng mga magulang nila? Siguradong mawawasak din ang mga pangarap nila. Nag-isip ako ng magandang paraan para mapigilan si Ate Lara. Hindi ko na siya hinintay pang matapos sa ginagawa niya. Lumabas ako ng bahay at umuwi sa amin. Pinakalma ko ang aking sarili. Kailangan kong gumawa ng sarili ko ding plano. Maya-maya pa, namataan ko si Ate Lara na lumabas ng tinitirhan nila Kevin. Saan naman kaya pupunta si ate? Tanong ko sa aking sarili. Magagaan ang mga hakbang na naglalakad si Ate Lara kaya sinamantala ko ang pagkakataon. Palihim akong pumasok ulit sa kanyang bahay. Kagaya ng mga una kong nakita, malinis at simple ang kanyang tahanan. Pero alam kong sa kwarto niya nagtatago ang matinding lagim. Pumasok ako doon hanggang sa mapansin kong may mga yabag na namang papunta sa kwarto. Mabilisan sana akong magtatago, kaso lang nagsalita na ang bagong dating. Hindi ko inaasahan na makikita kita rito sa bahay ko, Cindy. Anong binabalak mo? Ate? Bumabaligtad ka na ba sa akin, Cindy? Balak mo na ba akong traidorin, ha? Hindi po totoo yan, ate. Sinabi ko naman sa'yo, kailangan nilang maparusahan. Bakit kailangan mong pakialaman ng lahat ng ginagawa ko? Kasi nakukonsensya na po ako, ate. Hindi ko na kayang makita ang ginagawa mo sa kanila. Sinamaan ako ng tingin ni Ate Lara. Alam kong hindi niya nagustuhan ang mga sinabi ko. Pero kailangan kong itama ang mga nasimula na naming gawin na mali. Tama na ang konting pagganti. Hindi naman namin kailangang umabot sa pagpatay. Kaso lang, hindi sumang-ayon si Ate Lara sa sinabi ko. Sa halip nagalit siya sa akin. Nakukonsensya? Sigurado ka? Paano naman ang pagtatangka nila sa'yo? Hahayaan mo na lang yon, ganon? Opo, dahil kung masihigitan natin ang parusa para sa kanila, wala rin tayong pinagkaiba sa mga lalaking yon, ate. Hayaan mo na silang gumaling. Sige, pagbibigyan kita, pero wag mo kong sisisihin kung babalikan ka nila, ha? Binalaan na kita. Galit na singhal ni Ate Lara. Kahit papaano, nakahinga ko ng maluwag. Ibig sabihin, ititigil na niya ang pambabarang. Pababawasan na kahit papaano ang nadarama kong takot kung sakali mang may mangyaring masama kina Kevin at Arlan. Makalipas nga ang ilang araw, napansin kong bumubuti na ang pakiramdam ng dalawang binata. Hindi ko man sila dinadalaw ng regular, nababalitaan ko naman na nagiging maayos na ang kanilang kalagayan. Tuluyan na ngang iniatras ni ate ang barang na binigay niya sa dalawa. Ayun nga lang, nang tuluyan ng gumaling ang dalawa, nagulat ako nang mapagtantong may punto ang lahat ng babala sa akin ni Ate Lara. Hindi ako dapat nagpakampante. Hindi ako dapat nagtiwala na walang gagawing hindi maganda sa akin ang dalawang lalaking pinarusahan namin. Sana pala nakinig na lang ako. Lalo na't makalipas lang ang 3 buwan, naranasan ko na naman ang takot na dapat sana'y ibinabaon ko na sa limot. Ngunit imposibleng mangyari dahil binabalikan ako ng bangungot na balak ipabaon sa akin nila Kevin at Arlan. Naglalakad ako sa kalsada isang gabi nang bigla nila akong abangan. Hinarang ako ni Kevin at masama akong tinignan. Kumusta ka, Cindy? Kevin? Oh, bakit parang nagulat ka? Hindi mo ba ako gustong makita? Namiss kaya kita. Bakit ka nakaharang sa daraanan ko, Kevin? Anong binabalak mo? Balak? Wala ako noon, Cindy. Ang meron ako, diretsahang plano. Anong? Hindi na ako nakasigaw pa nang lumitaw sa harapan ko si Arlan at may hawak silang lubid. Sinuntok niya ako sa tiyan kaya saglit akong namilipit. Hindi na ako nakapalagpa nang igapos nila ako tsaka binusalan sa bibig. Dinala nila ulit ako sa kakahuyan kung saan nila ako unang pinagtangkaan. Walang pagsidlan ang takot sa puso ko. Halos hindi na ako makapag-isip ng tama. Nang makarating kami sa kakahuyan, tinanggal nila ang takip sa bibig ko. Ano ba? Pakawalan niyo ako! Wala naman akong kasalanan sa inyo eh! Wala nga ba? Sigurado ka? Huwag ka na magmaline, Cindy. Wala din naman kaming balak na magpakainarte. Talagang pumunta kami rito para saktan ka at gantihan sa ginawa ninyo sa amin. Pagkatapos mo,
Si Lara naman ang isusunod namin! Ha? Napakawalang yan nyo talaga! Sisiguraduhin ko hindi kayo magtatagumpay! Ang tapang mo pa rin kahit nakagapos. Bakit? Sa tingin mo ba makakawala ka pa dyan? Ha? Siguro nga mahihirapan ako sa ngayon, pero oras na makalaya lang ako dito, magsisisi kayo! Halakhak lang ang iginanti sa akin ng dalawa. Hindi sila magkamayaw sa pag-uunahan na makahawak sa laylayan ng suot kong damit. Dahan-dahan naman akong hinuhubaran. Galit akong pumiksi, ngunit ano bang magagawa ko? Hindi ako makagalaw ng maayos dahil nakagapos ako. Wala akong nagawa laban sa kapangahasan nila kundi ang umiyak na lamang. Sinasadya akong magpaawa para man lang mapurnada kahit sandali ang binabalak nila. Hindi ako papayag na magtagumpay sila sa mga masasama nilang binabalak. Mga hayop kayo! Malas mo lang kasi. Talagang pinagaling nyo pa kami, no? Ngayon, magtitiis kayo sa ginawa nyo. Hindi ako papayag na basta na lang kayong makawala. Makaalis lang ako dito. Talagang ipakukulong ko kayong dalawa. Singhal ko sa kanila. Hindi ko alam kung paano pa ako makakaalis sa lugar na ito. Wala akong laban sa dalawang lalaki. Mas malakas nga naman sila kumpara sa akin. Buti na lang talaga sa mga hindi ko inaasahang pagkakataon darating ang tulong. Galit na lumapit si Ate Lara, dala ang isang 2x2 tsaka pinagpapalo ang dalawang lalaki sa ulo na ikinawala ng malay nila. Ate Lara, parang awa mo na. Tulungan niyo po ako. Nakita mo na kung anong ibig kong sabihin, Cindy. Hindi natin mapagkakatiwalaan ang mga lalaking yan. Kung hindi sana ako nakinig sa'yo at hinayaang mabulok ang mga laman loob ng dalawang mga buwisit na yan, baka ligtas na tayo ngayon at hindi namimiligro kagaya ng kinasasadlakan mo ngayon. Hindi ko naman po inaasahan na magiging ganito pala ang pakikitungo nila sa akin pagkatapos ng mga nangyari, ate. Akala ko magtatanda na sila. Ha, kailan pa magtatanda ang mga walang hiya? Ang kriminal hindi na yan magbabago, Cindy. Kapag nasimulan nila, hahanap-hanapin nila yan. Alam ko po, ate. Ngayon ko po napagtanto na mali ako. Patawarin mo ko. Hindi man lang ako nakinig sa'yo. Mangiyak-ngiyak kong sambit. Nang gigigil na tinanggal niya ako sa pagkakagapos, tsaka niya binunutan ng mga buhok ang dalawang walang malay na lalaki. Sa pagkakataong ito, alam kong hindi napipigilan si ate sakali man na mabarang niya ulit ang dalawa. Tutal naman wala nang pinagbago sina Kevin at Arlan. Simula nang gumaling sila, maliban sa akin, may mga nauna pa silang nabiktima. Mga babaeng inosente man ay walang nagawa sa taglay nilang kasamaan. Sumama ako kay ate sa bahay niya. Hindi ko na siya pinigilan pa nang umusal siya ng ritual. Wala na akong pakialam kahit ano pang sabihin niya. Ang mahalaga sa akin, makaganti. Dahil pangalawang beses na akong nilapastangan nila Kevin. Talagang hindi na sila nahiya. Ilang sandali pa, natanaw ko ang dalawa na pauwi na ng bahay nila. Mukhang kagigising lang mula sa mahimbing na pagkakatulog. Ate, nariyan na po sila. Mukhang nagkamalay na. Ano po bang gagawin natin? Maghintay ka lang. Sa pagkakataong ito, hindi na sila makakatakas pa. Parusahan mo sila hanggat hindi nila nagagawang magsisi, ate. Hindi na po ako natutuwa sa mga ginawa nila sa akin. Wika ko kay Ate Lara. Kaso lang, napasigaw kaming dalawa nang kumalabog ang pinto ng bahay namin. Nasa labas sina Kevin at Arlan. May mga dalang pamalo. Baka sa mukha ng dalawa ang matinding galit na hindi maipaliwanag. Kabado man, matatag namin silang hinarap. Ano na naman ba ang kailangan nyo? Hindi kayo makontento sa ginagawa nyong pag-atake kay Cindy? Sumugod pa talaga kayo sa bahay ko? Naniniguro lang kami, Lara. Alam naman namin na pagkatapos ng ginawa namin sa kanya, epal ka. Baka magkasakit na naman kami. Kaya bago pa kami mabarang ulit, pipigilan ka na namin. Napasigaw si ate nang sunggaban siya ng dalawang lalaki. Ako naman, dala ng matinding takot, tumakbo papunta sa isang sulok at walang ingay na nagtago. Nanginginig na hindi ko malaman ang gagawin. Mas lalong naging bayolente ang dalawang lalaki sa pagkakataong yun.
Sinampal nila si Ate Lara at pinagtulungang daganan. Papatayin ka na namin, Lara! Hindi niyo ako masasaktan! Talaga? Paano ba yan? Mukhang hindi ka na uubra dito ngayon. Hindi ka na makakaligtas pa! Naglabas ng kutsilyo si Arlan at kitang-kita ko nang sasaksakin niya sana si Ate Lara. Kaso lang, nagsalita ng mga lengguwahe ang babae kung saan animo may malakas na puwersang pumigil sa kamay ni Arlan para ipagpatuloy ang saksak. Nanginginig na pinigilan niya ang kanyang kamay ngunit hindi niya magawa. Nahihirapan ka na ba, Arlan? Huwag kang mag-alala. Papatayin mo ang sarili mo. Pero bago mangyari yon, papatayin mo muna si Kevin. Ano? Nababaliw ka na ba? Hoy pare, huwag mo sabihin nakikinig ka sa bruhang yan. Hindi ko kontrolado mga kamay ko, pre. Parang may puwersang nakahawak na hindi ko nakikita. Pigilan mo yan, lintik! Alam nga namang hayaan mong patayin tayo ng kagaguha mo! Anong sinabi mo? Gago ko? Bakit? Hindi ba? Sa labis kong pagkamangha, silang dalawa ang nagtalo. Dahan-dahan namang umatras si Ate Lara at hinayaang magpambuno ang dalawang lalaki. Tila nawala sa kanyang sarili si Arlan. Gusto na niyang puntiryahin ngayon si Kevin. Ano pong nangyayari sa kanilang dalawa, ate? Bakit imbis na magkampihan sila ay tila ba silang dalawang nagpapatayan? Hayaan mo na sila, Cindy. Yan ang napapala ng mga taong walang kasing sama. Hindi ba natin sila aawatin? Alam mo, talagang tatanga-tanga ka. Bakit naman natin sila aawatin? Ginawa ko nga yan para silang dalawa na lang ang mag-aaway. O higit sa lahat, magpatayan. Paano niyo po nagagawa yan? Bihirang makontrol ng isang mambabarang ang galaw ng kanyang biktima. Hindi mo lang kasi alam ang iba ko pang kakayahan, Cindy. At mas mabuti nang wala kang alam. Halika, kumalma ka na at lumabas na tayo ng bahay. Mas mabuti kung makita sila ng iba pa nating mga kapitbahay para mas maraming makasaksi. Ganoon nga ang ginawa namin. Nagsisisigaw kami at humingi ng tulong sa mga tao. Mas lalong uminit ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki. Tila ba tuluyan na silang nawalan ng kontrol sa kanilang sarili dahil nagsusuntukan na sila. Ilan sa mga kapitbahay ay nagpatawag ng mga tanod at may nagreport pa nga sa mga pulis. Kita mo na? Di ginisa rin nila ang kanilang sarili sa kanilang mga mantika. Alam ko pong masama ang ginawa natin, ate, pero mukhang ito po ang naging dahilan kung bakit makukulong sila. Tama lang naman yan sa kanila eh. Mas mabuti nga yan. Hindi na sila makakapagdahilan pa. Hindi na rin sila mapagtatakpan pa ng mga pulis na protektor nila. Gigil na wika ni Ate Lara. Kagaya nga ng inaasahan, hinuli ng mga pulis ang dalawa. Wala na silang mahinga ng tulong dahil maraming nakakita sa pag-aamok nila. Isa pa sa dahilan kung bakit sila nakulong ay ang katotohanan na may nakasaksi pala sa ginawa nilang pagdukot sa akin. Salamat na lang at nauna itong nireport bago pa man ako matulungan ni Ate Lara. Hindi ko akalaing kalat na ang kasamaan ngayon sa ating mundo. Hindi na sila kumikilala kung malapit sa kanila o hindi ang mga taong nasa paligid nila. Ganyan talaga ang buhay, Cindy. Nagpapakasasalang naman ang mga tao dahil akala nila may masasandalan sila. Akala nila malakas na sila at maraming kakayahan. Pero oras na pumalpak sila, kahit isang beses lang, dito na nila mapagtatanto kung gaano nila sinayang ang mga buhay nila. Hindi ko po akalaing kahit masama ang mambarang, may mabuti itong maidudulot sa mga tao. Ang nakakalungkot lang, hindi ito tinandaan nila Kevin, na natili silang masama kahit nagkasala na sila. Hindi na sila magbabago pa. Ano man ang maging reaksyon ng pamilya nila, kailangan nating tanggapin. Ang mas mahalaga pa rin ang kaligtasan natin, Cindy. Kaya wag na nating isipin pang iba. Tumango ako sa mga paliwanag sa akin ni ate. Ngayon, naintindihan ko na ang lahat. Ang kailangan lang, tatagan ko ang aking sarili. Nang sa gayon, maipaabot ko sa kanila na hindi masamang magbigay ng leksyon sa iba. Nasa kanila na yon kung gugustuhin nilang magbago at maging mabuting tao. Dinalaw namin ang dalawang binata sa kulungan. Kagaya ng inaasahan, nagwala sina Kevin at Arlan. Parehong gigil na masaktan kami. Kaso lang, matibay ang ebidensya laban sa kanila. Hindi na sila makakalabas pa sa kulungan.
Ang mga dati nilang kabarkada, idiniin sila at kung noon ay inuutos-utusan lang sila, ngayon ay sila ang ginagawang primary suspect sa mga panggagahasa at pagpatay. Ang nagagawa nga naman ng pera, kahit walang ginawa o kahit katiting lang ang kasalanan, pwede palang idiin sa kanilang lahat. Ganyan talaga, Cindy. Mababaw lang naman mag-isip ang ibang tao eh. Naghahanap ng masisisi. Naghahanap ng pwedeng managot sa kanilang mga kasalanan. Sinayang nila Kevin at Arlan ng pagkakataon nilang maging mabuting mamamayan. Nagpadala sila sa masamang dikta ng kanilang mga kabarkada. Kaya ngayon, huli na para magsisi. Sa kulungan na sila magkakasakit at magdurusa. Wika ni Ate Lara sa akin. Pakalipas ang ilang araw, dinalaw namin ang 2 binata sa kulungan. Dito namin nalaman na naratay na naman sina Kevin at Arlan. Halos hindi na makatayo ang 2 sa kanilang kinaroroon ng selda. Namaga ang kanilang mga paa, inuuod na ang kanilang mga balat. Halos hindi na rin magawang igalaw ang kanilang mga katawan para sa pagkakahiga. Gigil na suminghalang 2 nang makita kami. Nandito na naman ang mga babaeng pasakit sa buhay namin. Pasakit? Kami pa talaga ang pinagbintangan yung naging dahilan ng pagkakakulong nyo? Hindi nyo ba naisip na kaya kayo nariyan ay dahil na rin sa kasamaan nyo? Kung hindi nyo kami ginamitan ng mahika, malamang nasa maayos pa rin kaming kalagayan. Mga hayop kayo! Siguro nga malupit kami sa mga taong gusto kaming gawa ng masama. Pero pakatatandaan nyo ito, Kevin. Kami ang malaya, habang kayo mamamatay sa kulungan ng walang kalayaan. Dito na kayo mabubulok. Tatakas kami at babalikan namin kayo! Yun ay kung magagawa nyo pang makaalis sa lugar na ito. Muli, umusal ng hindi maintindihang lengguwahe si Ate Lara. Sa isang iglap, lumobo bigla ang tiyan ni Arlan. Lumaki ng lumaki hanggang sa magmukha na siyang buntis. Hindi naman mapalagay sa labis na takot si Kevin. Kita niya ang nagbabantang kapahamakan sa anyo ng kanyang kaibigan. Ako naman, tahimik lang na nakaupo sa isang tabi. Alam kong sagad na ang galit ni Ate Lara pero ito na talaga ang kanilang karma. Sinisingil na ang 2. Dumating sa wakas ang kanilang mga kaanak. Iyak ng iyak ang mga magulang nila Kevin at Arlan, ngunit wala silang magawa. Matibay ang ebidensya sa ginawa nila sa aming 2. Gagastos pa sana ng malaking halaga para lang mapiyansahan sila, ngunit hindi pa nito maigagarantiya ang kanilang kalayaan. Sa huli, nanatili sila sa kulungan hanggang sa lumala ng lumala ang sakit nilang 2. Nagulat na nga lang ako isang araw nang ibalita sa akin ng mga kakilala ko na namatay na raw si Arlan. Sumabog ang tiyan niya sa loob ng kulungan. Nagkalat ang kanyang mga laman loob. Mahiwaga raw ang nangyari sa kanyang kamatayan. Walang sino man ang makapagpapaliwanag. Pero ako, alam ko na si Ate Lara ang may gawa nun. Pinili ko na lang manahimik dahil yun ang parte namin sa pagkamit ng hustisya. Kaya naman kinausap ko siya. Maraming salamat, ate. Minulat mo ko sa maling akala. Ayos lang yon, Cindy. Sino ba naman ang magtutulungan kundi tayong 2 lang? Sa bagay, huwag kang mag-alala, ate. Pinapangako ko na walang sino man ang makakaalam ng ginawa natin. Mananatili itong lihim na ibabaon ko sa aking kamatayan. Maraming salamat, Cindy. Huwag kang mag-alala. Huli na rin naman ang gagawin kong ito eh. Nangangako ako na hindi na kailanman magpapahamak ng tao gamit ang pambabarang dahil mag-iingat na rin naman ako. Paliwanag niya sa akin. Malungkot mang isipin pero hindi rin nagtagal at sumunod din sa kamatayan ni Arlan si Kevin. Bangkay na rin siya nang ilabas ng pamilya niya sa presinto. Lumobo kasi ang kanyang pagkalalaki. Namaga at nagnana. Wala naman silang magawa kahit na ilang beses nilang inilapit sa albularyo ang lalaki. Hindi na rin namin napag-usapan pa ni Ate Lara ang tungkol doon. Nanumbalik kami sa aming mga buhay. Si ate sa paglalako ng kakanin habang ako naman ay sa pagtatapos ng aking pag-aaral. Sa ngayon, may maayos na po akong trabaho. Nawalan na ako ng balita kay Ate Lara matapos akong makagraduate sa kolehiyo dahil lumipat na kami ng nanay ko ng tahanan. Gayunpaman, ang naging karanasan ko sa kamay ng mga mapang-abusong lalaki ay hinding-hindi ko kailanman makakalimutan.
Hanggang sa muli, more power po sa inyong channel at God bless. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi ito makukumpleto nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Shoutout po kay Trisha Divino, kay Lord Queen OFW Blog, kay Ma'am Nancy Makasakit, at kina Freddy Kibalyo, Darren Angel Kibalyo, Darren Christian Kibalyo, Cedric Miguel Kibalyo, Edith Makasakit, Larry Mangera, kay Noer at Mark Azel Mangera, pati na rin kay Aaron Lester Mangera. Shoutout din po kay Manang Inday, hello po sa inyo, kay Leilani Antonino, Joy Olores, kay Juvelin Camacho, kay Ma'am Annabel Ibanez, kay Cristina Fabellion, kay Monet Rivera, kay Jenny Ann Elisterio, kay Jacqueline Dagok pati sa nanay at tatay niya, hello po sa inyo dyan sa Sikihor. Shoutout din po kay Yang 79, kay May Panganiban, kay Joanna Reyes na nail tech po sa Wannabe Nails na nakikinig sa atin habang gumagawa ng nails. Salamat po ma'am sa pakikinig. Kay Raven Hans, kay Mayren Notarte at Sandra Masaglad ng Jensan, kay Nico Bautista, kay Mary Ann Nugit, kay Sarah B. Sims, kay Carl ESL, kay Catherine Bolivar, at kay Hazel Mea, kay Arlene Consensino, kay Rubilin at Runalyn Eneria, kay Coco Marvin Leyba, hello din po kay Elsa Sune, kay Raisan, Jubaika, Mina at Maya from Riyadh, kay KD, Marvin Sebok, Lolita Nilay, Rose Sancon at kay Merly Fatalia. Salamat po sa inyong lahat na nag-comment at nakinig. Abangan po ninyo sana ang mga susunod ko pang upload. Huwag din po ninyong kalimutan na mag-subscribe, like, share and comment sa mga stories natin. Para po mabilis ninyong makita kung may bagong upload tayo, pindutin nyo lang po ang notification bell para po mabilis nyong makita ito. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta at pakikinig ha. Muli ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.